sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-chat pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Gising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga isyu. Mga kababayan, ang inyong karambulista. Jojo Robles, Conrad Banal, Jonathan de la Cruz, Thinking Pinoy, RJ Nieto at si Trixie Cruz Angeles. Oh, Karambola, Karambola, tuwing umaga. Oh, oh, Karambola, Karambola sa DWIZ 882. Magandang umaga, March 19, Tuesday, 2019. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Oh! At ito po ang Karambola. Padating po si TP. At mukhang dalawa lang kami today because wala rin po si Boss Conrad. He will be back tomorrow. Oh, oh, Karambola. We're on DWIZ right now. Ang aming text line para dun sa mga nakikinig sa atin sa radyo, 0918-350-2378. Ulitin po natin, 0918-350-2378. We're also on Facebook Live and on YouTube live streaming para dun sa mga nakikinig sa atin sa Facebook. At saka sa YouTube, please don't forget to like and share. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Yesterday, ang breaking news natin, yung paghuhuli dun sa pumaslang kay Christine Silawan. Karambola. At unlike what we were predicting, oh well, not we, pero unlike what many were speculating, ang nahuli po ay ang menor de edad na dati niyang boyfriend na nag-confess naman doon sa kanyang pagpatay. At meron din po kasing eyewitness na nag-indicate na hindi po nag-iisa ang akusado dito at may dalawa pa pong at large as of the moment. However, given na very quickly na-resolve yung kaso, congratulations go to the PNP for good police work. Naghumingi po ng apology ang Manila Water at gayon din ang MWSS for the water shortage in quotation marks. Hindi naman po talagang, as it turns out, sabi ng palasyo, maliwanag, na wala pong water shortage. Ayon kay Secretary or Spokespanelo, Salvador Panelo, maliwanag na this is a clear case of mismanagement. So, humingi ng paumanhin ang MWSS at Manila Water para sa kanilang mga pagkukulang. In the meantime naman, si Representative Albi Benitez has said na kailangan maaari pong mag-file ng class action suit ang ilang mga subscribers o dun sa mga naka-contract sa Manila Water. Mali po siya.
A week ago, nagsabi na po si Secretary of Justice Maynard Guevara, in accordance with existing legal principles, hindi po talaga class action suit ito. Although maaaring idemanda ang MWSS and Manila Water, MWSS possibly, for negligence or administrative cases kung may pagkukulang sila sa kanilang obligasyon sa publiko. Pero ang suit against Manila Water is on contract. Don't forget to like and share sa Facebook Live at saka sa ating YouTube live streaming. Checking on your feedback today. Medyo mahirap lang kasi nag-iisa tayo. Nasa na ba si TP? I understand he's on his way. Double check lang po natin, ha? Okay. Wala pa rin si TP sa ngayon. More on the water shortage. Meron pang ilan pa rin na nagsasabi that this was a problem concerning the bypass na nag-aalaw ng water from Angat Dam to drain into La Mesa Dam so that it can be used by Manila Water. Hindi na tapos na po ang kontrobersya na yon. Inamin na po ng Manila Water ang kanilang mga pagkukulang and it had nothing to do with the bypass. Itong bypass issue, naging malaking issue po on social media dahil naging viral po ang isang conversation between Chief Regulator Patrick T. at saka a certain Angel Salazar, supposedly yung engineer na nag-design ng bypass. However, dun sa press conference, pinabulaanan na ni Chief Regulator Patrick T. Ang issue regarding the bypass, ang sabi niya, it has not been closed. Samantala naman, sa larangan ng enerhiya, supportive ang LTO doon sa proposal ng Department of Energy to allow and begin regulation and importation of hybrid vehicles. Ang mga hybrid vehicles po na ito are primarily electric vehicles that do not run directly on diesel fuels or on any fossil fuels. Pababa po ang emissions nito at tuloy-tuloy po at clean energy to ito. Walang emissions, walang mababa po ang carbon footprint. Meron pa rin carbon footprint kasi ang pag-charge ng mga hybrid vehicles na ito, pag hybrid kasi they run both on fossil fuels and on electricity. And then there are some that are purely running on electricity. Since those that run purely on electricity have no emissions, minimal emissions for hybrid vehicles. However, for both cases, meron pa rin po itong mga tinatawag nating carbon footprint. Ito ay dahil yung electricity po na yan will still be generated in the usual way. So, dito sa Pilipinas, our energy generation or power generation is run mostly by fossil fuels or coal. Nagsabi din naman si Representative Sherwin Gatchalian at nag-hold sila ng hearings on this at mukhang pabor naman and favorable naman ang regulation and allowing the importation of hybrid and electric vehicles para both for environmental concerns and to help the situation, the environmental situation. At saka para bumaba na po ang dependence daw on crude sa ating crude requirements. In other words, the importation will be solely for power generation or primarily for power generation and not for use of, it will diminish the use for vehicles. The proposal is also and should be, diba, na dapat hybrid na rin or purely electrical ang public transportation para mas bumaba ang ating emissions.
Magandang umaga dun sa mga nakikinig sa atin ngayon. Miss Annie Gatchalian Agni, Flor de Lis Espadilla, good morning po. Don't forget to like and share para dun sa ating mga nanonood at nakikinig. At maraming salamat. Dumating na po si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Nakaligo ka na? Opo. Wow! Namamroblema nga po ako eh. Bakit? Kasi kasi bala ko pong tumakbong Vice President sa 2022 kasi nung Teka, sobra ka sa IQ requirement, PP. Hindi kasi po, hindi kasi ganun eh. Oh. Di ba ilang araw akong hindi makapaligo dahil water crisis? Oo. Tapos sabi ko, ang lagkit-lagkit ko na. Kumakabit na ako sa kung ano-ano. Tapos sabi ko, baka pwede na ako tumakbong Vice President. Okay. So, ito walang biro. Tinext ko talaga si Mayor Inday Sara. Anong sabi? Sabi ko sa kanya, ma'am, pagtatakbo po kayong presidente sa 2022, ako na lang po yung running mate ninyo. Kasi po, feeling ko po, qualified na po talaga ako dahil kumakabit na po ako sa kung ano-ano. Anong sabi ni Ma'am Inday? Hindi, sabi niya, buang ka. Sabi sa akin ganun, buang ka. Tama din naman siya. Tapos sabi ko, opo, pero in fairness naman po, ma'am, proven naman po yung kakayahan ko na mabahala, magimbal, at mabalot sa kadiliman. Totoo yan. Kaya mo bang gumawa ng video at ipadala sa UN on the on the EJ case? Merienda na lang po tayo. Okay. Ang sister, nagkatubig na. Naligo na. Nawala na yung lagkit. Hindi na ako kumakabit sa kung ano-ano. Ay, hindi ka na-qualified. Nakakalungkot po ba? Nalulungkot ako. Hanap tayo ng ibang paraan. Bubblegum. Hindi, may bagong drama ngayon related din sa water na naman. Ano na naman? So, may lumabas na balita. Ay, nako, Diyos ko, kakastress. So, kahapon, naglabas ng presentation yung, ewan ko, mga taga-Japanese government yata yun. Ay, yung sa dam. Oo. So, basically, ang pinaka-selling point nila, it's cheaper. Kasi daw, yung dam na gusto nila, around 400 million pesos, a little over. Samantalang yung gustong gawa ng China, about 800 million pesos. Okay. Tapos, doon sa 800 na yon, 85% ay Chinese loan. Okay. 15% ay government. Kasi ako naman parang, mukhang mura nga. Ba't ganon, di ba? Ba't ganon? Tapos, napansin ko, parang may mali. Kasi ganito, technically, kasi ganito kakaaliw talaga to, promise. Wait lang, kukunin ko lang, kasi nag-post Hinga muna. Yung ating sister, ang nag-post kasi ma'am, yung ating sister company, CNN Philippines. Di ba sister company natin? Para medyo, kasi po brother po niya yung brother po ni Boss Edgar Cabangon, yung may-ari ng CNN. So, brother company. Okay, tuloy natin. So, Japanese versus Chinese Kaliwa Dam projects. Okay. Ay, di pala 800 yun sa Chinese. Ano ba to? 800 pala, 800. Okay, ganito. Isa Japanese ang pangalan, Kaliwa Weir Intake. Okay. Weir, I-W-E-I-R. Doon naman sa Chinese ay NWSCP. Kaliwa Dam. Okay. So, height. 7-meter height, concrete gravity. 7 Yun yung para sa Japanese. 73-meter high, concrete face rockfill dam naman. Itong sa Kaliwa Dam. So, basically, bonggang dam ito. Yung sa Chinese. Itong sa Japanese po. Ganito kasi mga friends, pag sinabing weir, yun parang ganito. Yung kamukha lang ma'am nun sa amin sa Bulacan, yung sa mga rivers doon, na yung binababa, yung parang may, in theory may isang slab lang na tinataas binababa. Okay. Ganon. So, pag halimbawa po yung po may isang section ng ilog, gusto mo pataasin yung tubig. So basically, lalagyan mo ng barrier. Para yung from the bed ng river hanggang sa tuktok ng barrier, yun yung magiging bagong water level ng dam, di ba? Tapos kung may extra na tubig yung dam, magiging spill over lang sa ibabaw. Gets mo? So parang gagawa ka lang ng waterfalls. Ganun ang basically ang drama. Yun naman pong concrete dam na gusto ng China ay bongga na dam. Yung merong spillway sa ilalim, ganyan. Okay.
So, eto na. At face value, sabi ko, well, talaga mukhang mura yung sa Japan. Abay, nakakabahala nga at nakagigimbal, ano? Pero, para lang man binili ka ng kotse, hindi kaya po pwede na isa tong issue na parang ibinili ka ng kotse, tapos yung isa Mahindra, tapos yung isa ay Toyota. Correct. Diba? Correct. Magkaiba yun. Kasi chinek ko po yung characteristics ng mga weir dam at saka ng mga, ano ba to? A concrete fence rockfill dam. Yung pong concrete fence rockfill dam, dahil po nasa ilalim po yung, kasi po yun pong sa dam na ganun, ma'am, yung may tubo sa ilalim. Tapos sinasara binubukas para makontrol yung level ng tubig. We're talking about a Chinese dam dito, ha. So, ibig sabihin, yung tubig nun, nanggagaling nun sa ilalim ng reservoir. Diba? As opposed no sa weir ng mga Japanese, ngayon sumusobra lang sa ibabaw. Sa ibabaw lang yung tumatapong tubig. Okay. Ito ibig sabihin, siltation. Ang cost? Hindi. Pag halimbawa, dumadaan yung tubig pababa ng river. Okay. Tapos sa December, may dala yun na foreign mga particles, lupa. Pag sa ibabaw ko ka lang lumalagpas, hindi yung nagsisiltation yung ilalim. Yung mga daladalang sediments, magsisettle doon sa ilalim ng dam. Yeah. Pag pag nasa baba yung tubo mo, pwede tatagos yung doon sa dam. What I'm saying here is, pag weir kaya, kailangan pa mag-dredging in the future. Diba? Depends. Pangalawa, ang sinasabi din po dito, pag concrete yung concrete rockfill dam, mas resistant daw sa earthquakes. So, isa pang issue yun. Nakalimutan natin yung issue ng earthquakes parati when it comes to dams. Totoo yan. Totoo, kasi... Pero the Kaliwa Dam is near the Philippine Fault, ha? Tingnan mo yun pa. Tapos, ang weird pa dito, yung sa NSC, dun po sa kasi ganito ang punto rito, ginawa ng CNN, and I'm kind of, hindi naman sa disappointed, kasi they can only do so much, alam mo yun? But then, I needed something more informative than this. Kasi what they did was to just say how much it is without commenting on the quality. I'm not saying naman na superior or inferior yung quality, pero which among the designs is more responsive? Kasi if you have to remember, attorney, nung panahon ni yung sinasabi ni Pangulo na galit siya rin sa mga galit siya rin sa mga lowest bidder. Kasi diba, quality yung issue. Yun correct. Diba? Truly. So ang tanong po dito, alin dito yung LPTA? Ang LPTA po, kasi po diba 6 years akong procurement dahil bid writer ako diba? Ang tawag doon yung lowest price, technically acceptable. Okay? So, alin dito yung technically most acceptable? Are we willing to pay, parang, even if the Chinese dam is say twice more expensive than the Japanese, so, alin ba dito yung we get more bang for the buck? Di ba? Meron pang issue yan. Kasi sinabi ng Malacanang na, kasi nagpupumilit ang Manila, ang MWSS na done deal na itong dam. Nag-issue ng statement ang Malacanang, Sus Pox Panelo, na hindi, inaaral pa kasi nga maraming problema dito. So whether or not we're going to have a dam there in the first place is still up in the air. Pero nakikita nyo na maraming pumapasok, maraming nanggigigil dito sa project na ito, which is one other good reason why Malacanang is slowing down. Yeah. Kasi ginamit nga siya na dahilan Kaupo nga, yun din ang akin. Kasi sa akin, hindi naman ako kinakin dito sa dam na to. Hindi naman ako nawawala ng tulog sa dam na yan Correct. Pero ang gusto ko, kung bibigyan mo lang din ako ng supposedly ay comparative analysis. Bibigyan mo ako ng maayos na discussion. Hindi yung binigyan mo lang ako ng presyo. Kasi attorney, pag binili mo ako ng yung fried chicken sa kanto-kanto, tapos ikukumpara mo sa Chicken Joy, medyo alam mo yun, di ba? Diba? Mas mura yung kila-aling na yun kaysa sa Jollibee. Pero at least sa Jollibee, alam ko yung lasa. Yup. Tingnan mo, Jollibee, pasalamat kayo sa akin. Libreng plug yan, no? Oo nga So, diba? So sabi ko, hindi po pwede, bibigyan mo lang ako ng number. Bigyan mo ako ng matinong discussion. Sobrang simplistic kasi. Correct. At missing from all this discussion is the environmental impact. Ayun. Wala.
Ito yung tinitignan ko. Hindi ko pa tapos imbestigahan eh. Pero kasi this is in the Sierra Madres. Alam mo bang most of the Sierra Madres is nationally integrated protected area? Okay. Alam niyo po kung ano yung NIPAS? Ang NIPAS po, batas po yan. At nag-identify na sila ng ilang mga areas that deserve the highest environmental protection. And part of the Sierra Madres is NIPAS. Which Yun means, pa. why are we even talking about this? So, ang drama ko, attorney, alam mo yung sa sa yung mga dam sa, I think sa yun sa United States. Hindi ko alam kung sa bandang Alaska yun, dun sa continental na baba. Meron po dun yung mga yung parang rampa ng mga salmon. Diba? Yung umaakit sila upstream. Kasi nga po, pag kinakati na yung mga salmon. Yes, when they have to spawn. Pag kailangan nila mag-breed, Mag-breed, aangat sila, papataas ng They go upstream. Opo. Diferensya dahil sa dam, hindi makapanik. So nilalagyan nila ng rampa, di ba? Yung mga, tapos makikita mo yung mga salmon lumulundag pataas. So, ang tanong, yun bang design ng Japan, may ganun din ba? Di ba? Yung sa China, may ganun ba? Yung mga ganung detalye. Kasi ang ayaw natin, magka-extinct yung mga mahalaga species doon. Di ba? Kasi po, I just find it, I'm just so, parang tango-tango ng mga diba? At saka hindi ba defeatist? Kasi part of the Sierra Madres is also watershed. In fact, identified yung area na yon as part of the watershed. Hindi ito nadidiscuss kasi lahat ng tao nagpanik at the idea na nilalagkit na sila katulad ni TP. At sinasabing, hindi kailangan natin ng tubig, kiber, na malubog yan. Hindi po, this is not an or situation. No watershed, no water. May pero dam ka, kailangan wala nga kang po tubig. kasi ma'am, magtayo tayo ng dam Kasi po, baka po pag Hindi hindi tayo kailangan nagtayo doon. ng ma'am, pag hindi tayo nagtayo ng dam, baka po bumaba ang real estate value ng Clark. Oo nga pala. Diba? Nako. Nakalimutan ko i-consider yun. Kaya imbis na airport sa Bulacan ang itayo natin, dam na lang sa Metanay. Oo. Lamyanan dam. Gusto si bakla. Nako, sinasabi ng iba, the environment will adapt. Of course not. Hindi sa mo ilalagay yung watershed na mawawala sa'yo. Aber nga, hindi po narilipat ang watershed. Alam niyo yan? Kasi kinakalculate yan. Yung amount at saka yung level ng water table dun sa amount of wildlife that it will take to feed that water table. So, it's not that simple. Hindi yung... Kasi yun ang ayaw namin dito sa Karambola, that you will think that the environment is an option. It is not. No watershed, no water. May dam ka, wala kang tubig. Oo nga. Di ba? Parang may position ka, wala ka namang utak. Parang si Lenny Robredo lang, gano'n. Sabi ko, bigyan, Diba? sige, I'm open sa, hindi pa ako sold dun sa Chinese na dam. Pero what I want is a decent conversation. We're going to have one, yeah. A decent information campaign. So I know what I'm getting into. I want, Correct. I don't want to understand, and I don't have time to understand all the technical details. Correct. Pero at That's least, their job. Pero at least, I think it's incumbent upon the media to educate the people so they could at least make an educated guess. A simple infographic with just like 5 features Correct. na sobrang technical pa, na ang dayo pa pang i-research. Sabi yung weir intake, malilitaw ka ni weir intake. Explain mo sa akin ka ni weir intake. And this might be kasi their editorial policy, di ba? Yun ang sinasabi natin. There's no such thing as an objective media. Every time they say something, they have a specific goal in mind. Every time they don't say something, that's also an indication of their editorial policy. That's why they're not talking about the dam. Bakit? Ang dami yung problema. So, yung mga nagsasabing it is still an option na to destroy the environment and to move the IPs, ganito lang po yung analogy dyan. Ay, ginugutom ako. Alis ka dyan sa bahay mo. Kasi gutom ako IPs ancestral domain. Parang ganun yung sinasabi ninyo. Manila is thirsty. Metro Manila is thirsty. Kayong mga IP dyan, sorry. Mas kailangan namin yung tubig. Sa akin kasi, attorney. Hindi. Ganito, medyo iba yung stance ko dyan. Sa akin kasi, diplomasya ng mga IP para lumipat. Kung sakali lang
Wait lang. Kung sakali lang na medyo cataclysmic levels na yung Maynila. Cataclysmic ba? Yun nga ang tanong. Kasi nga, di ba, ang natuyo lang naman po ay lamesa. Yun naman pong yung ipo ba at saka yung anggat, yung mga yun, normal levels naman. Di ba? So, ba't kailangan mo gumawa ng bagong dam? Doon sa iba pala, may tubig pa pala. O hindi ba po pwedeng, pag connect-connectahin mo na lang tatlo? And at saka, Para magpalepareho sila ng level? Gets nyo, attorney? Laguna Lake, nasa na? Di ba may filtration ang Maynilad sa Laguna Lake? So, yun ang hiningi originally ng Manila Water sa MWS in 2014 para madagdagan yung water nila. Sabi ng MWSS, hindi pwede kasi masyadong mahal. So, I looked into the story. Masyadong mahal kasi it was another way of Manila Water asking for an increase dun sa kanilang retail. So, humindi ang MWSS at the time. Alam mo, nagpatawag nga ng Senate hearing about this. I actually agree. Na sige, Senate hearing natin. Kasi feeling ko talaga, ma'am, nananagalang sila ng tao itong mga water companies na to. Yun nga, yung sinasabi nga ng mga insiders sa MWSS, from the start, second year pa lang nilang nagsiservisyo, quote-unquote, itong Manila Water, humihingi na ng increase. Wala pa silang investment, Takeover pa lang sila, humingi na kagad ng increase. Yung mga foreign currency adjustment na yan, na nakikita ninyo dun sa billing ninyo, ibig sabihin, kapag nagbago yung peso to dollar rate, at nag-increase yan, babaguhin din nila yung presyo nila to reflect that increase. Pero, hindi sila magbabago kung bumaba. Okay, so, ang weird lang talaga kasi parang tayo sa plaka attorney, di ba? Bakit ito yung problema kasi pag unbridled yung privatization. Kasi sabi ko nga, di ba, na-interview ko dun sa senatorial gisahan series ko si Butch Valdez. Tapos sinabi niya, alam naman niya na parang ang dating sa akin, alam naman niya na reality of life ang magkaroon ng mga oligarchs. Di ba? Hindi natin sila kailangan litsyonin. Hindi natin kailangan gawin yun. Pero, at least daw, yung mga core industries, hawakan man lang ng gobyerno. Tapos yung mga medyo optional, yun lang ibigay dun sa mga oligarchs. Correct. Kasi po, pag binigyan mo ng monopolyo ang isang private citizen, parang binigyan mo na lang din siya ng ticket for, parang ticket to life. Di ba? Alam mo yun? Golden ticket. Di ba? Golden ticket. Yung parang, in micro levels, parang niregalo mo yung anak mo ng gasolinahan. Di ba? For life. Kahit mag-adik yan, kahit na mambabae yan at manlalaki, hindi niya mauubos yung pera ng gasolinahan. Di ba, attorney? Kasi, umulan, umaraw, bumagyo, may kita yung gasolinahan. Ganun yung bibigay mo sa kanila ang problema, paano kung ikaw lang nag-iisang gasolinahan sa town ninyo? Yeah. Mali. Ikaw lang nag-iisang gasolinahan for the sa isang radius ng 50 kilometers. Wow, okay. Mga ganun level. Tiba ka talaga niya. Tiba ka, di ba? At wala kang, tapos napansin mo, parang, medyo sumasablay na yung pump. Medyo gumuguho na yung kisame dahil di ako nagme-maintenance. Deadma ka lang. Kasi kahit bulok yung gasolinahan mo, bibili sila ng gasolina doon. Kaya nga, inis na inis ako doon sa spokesman ng Manila Water. Sabi niya, hindi namin sinasadya. We're not manipulating this because our customers will be unhappy. Girl, monopoly kayo. Matagal na kaming unhappy. Dinededman nyo kami. Ngayon suddenly concerned kayo. Pwede ba? Nako. Alam mo talaga, sabi ko nga some people, may pinost ako kahapon sa Facebook ko. Parang something to the effect na some people are good, some are forgettable, but most are just full of shit. Parang gano'n. Itong, alam mo yung parang sinabi, ganito, nag-resign daw itong magre-resign daw itong si Manila Water Exec. Kasi daw, kesyo incompetent ako, chubakels. Tapos ako parang,
O, pag nag-resign ka ba, magkakatubig ba? Yan na nga. Hindi na ba kayo magagawa ng bagong excuse kung sakaling Correct. yung ganon? Kung ang ginawa niyo isinorender na yung Manila Water sa gobyerno, baka sakaling umokay pa ako. Ngayon, meron yung po isang friend si David Yap, 'di ba? Nga sabi niya, the solution to this problem is not nationalization of the Of the water industry, keme. But to make sure na yung penalties ay Imposed. Pero I think, well, in an ideal world, you're Fun right. lang kasi. Diba, David? I love you, David. Medyo may konting crush ako sa iyo pero mali ka dito. Ganito. Hindi ka lang pwede maging full-blown crush kasi kilala kay nanay niya, awkward. Okay. Okay, gets mo? Gets. Like awkward. Gets. So, okay, tuloy natin. As you were saying. So, going over that. Nakamit ko na isang araw. Tapos sinabi ko, may pangalan niya, David Barua Yap. Merong ako nakakachika sa Facebook, ang pangalan, Marilyn Barua Yap. Ano ba niya yun? Ganon. Tapos nagkasalubong kami ni David. Alam mo, David, nakakausap ko yata yung may ano ba si Marilyn Barua Yap? Sabi ko gano'n kay David. Alam mo sabi nung katabi niya? Anak ko si David, ako si Marilyn. Inad niya kasi ako sa Facebook. Hindi, syempre, hindi ba mahalaga sa akin mga itsura ng tao di ba? So, hindi ako tumitingin sa mga tinitingnan yung... Alam mo yung mga panahon kasi, isang taon ko na silang ka-chat. Hindi ko pa na alam yung mukha nila. Pero parang kilala ko na sila. Weird, no? Taon na. Matagal na. Awkward. Di ba? Okay, tuloy natin. Tapos? So, ang sabi ni David. Hi, David. Nakakaya. So, ganito si David na sabi. Hi, Ma'am Marilyn. Si David po, nagtuturo sa Ateneo ng economics. Either economics or pol sci. Tapos may PhD siya sa economics. Marunong siya mag-statistics. Tapos sinasabi niya na, mas maganda, yung siguraduhin na, yung magkaroon na lang certainty of punishment. Parang ganon. Well, in an ideal world, sige, may certainty of punishment. Sige, baka matakot sila. Pero it doesn't work here. Kasi for example, i-punish ko ang Manila Water. Ano gagawin nila? First thing they do, pupunta sa Supreme Court, hingin TRO, injunction, kung ano makadramahan yan. Tapos, i-hearing pa. By the time na matapos yung hearing, panis na yung issue, wala ng public support. Kasi nakalimutan na ng tao yun. So, kasi, lahat po ng mga pagkakamali ng ganito ng mga concessionaires, naiayos naman yan Pero it takes time. Halimbawa, pag bilang tumulo na yung ulan, ganito. So, ngayon, dinadrama nila, El Nino daw, walang tubig. Nagalit ang tao. Bistado na yan. Ipipenalize mo. Isa TRO ng Supreme Court. Habang pinapakinggan for like 5-6 months, umulan na uli ng bongga. Wala na excuse. So, nagkatubig na naman. So, wala na public support. So, mababaon sa limot na yung TRO. Diba? Kasi mutan academic na. Kasi parang, this is a water company. We cannot afford to, penalize them Cameroon. It will, trickle down onto the people. Mga ganun charbahan. So, they got away scot-free. Tapos, abogado lang yumaman. Tapos, pag tag-araw na naman, wala na naman tubig. Tapos, magagalit na naman ng tao. Rinse, repeat. Yun yung ayoko. Kaya, hindi ang ayoko David, dun yung meron man ako nararamdaman para sa'yo. Hindi sa akin benta yung idea mo. Ang ayoko yung pass on. Kung mag-penalize tayo, assuming in a perfect world, na ma-penalize, to prevent them also from passing that on to the consumers. Parang, sige, penalize nyo kami kahit limpak-limpak na milyon-milyon na yan. Tapos ipapass on lang nila sa atin. Pero yun tayo nga. pa nagbayad ng excesses nila. Kasi, imagine mo, attorney, ang bibigay sa, kasi going back doon sa comparison ng China at saka Japan dam. Yung sa Japan, 410 million, ang binibenta lang sa atin basically, isang glorified na binabagsak mo lang na concrete slab. Glorified concrete slab. It's a wall, diba? Naglagay lang sila ng wall dun sa isang lugar. Ganun basically. Yun siya yung isa binibigay sa atin, mini real dam. Alam mo yan? Tapos isipin mo nga yung description niya lang, ang weird kailangan ko pang i-verify yung description ng CNN. Kasi sinabi, 7-meter high yung weir na binibigay ng Japan. Okay, 7 times 3, 21. 7 meter. So about 21 feet. About 21 feet lang. Maliit lang. Yun nga. Tapos 400 million. Tapos yung gagawin ng China, 73 meters.
parang, wait, parang ang laki ng diferensya yata nun. Diba? So, it's something na, it has to be discussed more, thoroughly. Hindi po pwede sa akin yung, bigyan mo lang ako ng infographic, tas game na ako. Che! Well, Diba? there's a reason why they're not giving us that information. Yes. Diba? So, break muna tayo. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:35 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Karambola, karambola. Babalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Speaking of malangkit. Alam mo, mabubulag na ako ng iPad ko. Bakit? Anong Nag-a-adjust yung yung backlight. Okay, oo. Tapos natataka ako, ba't ako ang puti-puti na nakikita ko sa paligid ko, yung pala bulag na bulag na ako sa iPad ko. Sabi ni Vice President, ano daw, dahil sa presidente, nagkakaroon ngayon ng atensyon ng 8. So, Nagkakaroon ng atensyon itong pagbabanggit ni Pangulo sa kanila isa-isa, parang natutuwa nga kami kasi kahit paano napapakilala. Alam mo, kulang talaga siya ng, alam nyo ma'am, kailangan talaga kay Vice President, pagkuhanin kahit mga 6 units man lang ng Tagalog. Okay. Yung kasi yung sentence structure niya ang weird, yung mga transitive na Nag-ano siya, nagta-translate siya. Di ba medyo di ba mga yan yung sa English yung STVIODO, kulang siya ng DO. Lagi siya kulang ng DO. Di ba? Napapansin mo? Tapos parang Saka puro dangling antecedents, medyo advanced, hindi ko na alam yun. yung minsan incomplete yung sentence niya. Tapos wait, what was she talking about? Yun nga. Ito, walang antecedent. Itong babanggit sa Pangulo, ni Pangulo sa kanila isa't isa. Alam mo talaga, feeling ko talaga, in her past life, feel-am yan. Diba? Tapos hindi na niya na. Parang si Dayanara Torres, yung unang lapag sa nila, mahal ko kayo. Yan, ganyan. Hindi. Sabihin ni Dayanara na parang, mahal kita. Ganon. Tapos ang kausap, parang 5 million yung crowd. Parang hindi mo sabihin kita, mahal ko kayo, di ba? Pero kasi kung language lang yan, madali kasing i-overcome yan. Naayos naman ni Dayanara, yung naging sila na ni Aga Mulak. Eto, nakailan na to? Umayos sa bugbog Parang, pwede bang i-review natin yung budget uli ng Office of the Vice President kasi hindi siya talaga nakakatanggap ng nauukol na abiso sa kanya. Ay no, kasi nga ma'am, kung hindi ukol, hindi nabubukol. Ganyan. Yan. Kamusta naman? Di ba may close-in political advisor siya? Bakit hindi siya tinuturuan ng tamang paggamit ng politically correct language? Actually, politically correct naman siya, pero parang politically off. Imagine this, ma'am. Ma'am, BS mata ko. Okay. Meron akong 15 plus 9. 24 units ng calculus. Okay. Tapos tinuturuan ko yung yung aso ko sa bahay ng calculus. Okay. Asar na asar ako, ma? Di ba? Hindi matuto. Bakit kaya? Kasi, ma, may kasabihan tayo. Never teach a pig to sing. Okay. Diba? Parang parang it's something like it will never happen. And it just annoys the pig. Yeah. Diba? So parang never teach Lenny anything.
Because she won't learn anyway. It just annoys Lenny. Tapos, it annoys the people kasi we get to have some expectations after yung post ng lecture. True. Tapos, madidisappoint lang din tayo. Hindi kasi yung niya, na she does well with prepared speeches kasi there are no surprises there. Ma'am, Pero itong basta naman marunong ka lang wait diba? lang. Marunong siya magbasa. I beg to differ. Really? Ito mababa na nga yung Alam mo yung standards ko, ito. I-ayos ko yung camera. Ganyan. Okay, ganito. Prepared speech. Halimbawa, namatay po ang 500 bata sa sitio Kalachuchi. Ganyan, Let's sabi mo, kung ako yung magsasabi, may 500 bata po na namatay sa sitio Kalachuchi. Di ka rin sabihin ko, Ay, pag si Lenny yan. Eto yung sa akin lang naman po, May 500 bata pong namatay sa sitio Kalachuchi. Yung parang masayang-masaya pa siya. Di ba ganun yung drama niya rin sa Off na off talaga. Prepared speech na yun sa drug war. Ay, oo. Di ba ngingiti siya, tapos meron pa, ano pa ng hair. Alang gaganon pa siya. Alam mo talaga, di ba ang mga Nakangiti. ang mga Pilipino, ma'am, mahilig adapt ng mga foreign na films na tinatagalize. Si Lenny talaga pwede siyang gumawa ng local version ng White Chicks. By herself. By herself. Oo, kailangan lang siya i-clone. Making my way downtown. Yun. Terry Crews. Hindi, para siya yung ma'am. Para siya si Amanda Seyfried sa sa Mean Girls. Dapat ba yung Mean Girls? Oh, of course. Hindi kasi mga friends, hindi naman ako ang in fairness maraming mga totoo lang, deep inside my head, nabububuhan ako sa maraming tao. Pero, hindi naman ako matapobre. Alam mo yun, talagang kanya-kanya lang tayo ng strengths di ba? Halimbawa, yung ninang ko nagpalaki sa akin, si Ninang Wena. Hi Ninang, nakikinig ka ngayon. Hi Ninang. Aminado naman siya, hindi siya matalino. Mahina talaga ulo ng ninang ko pero masipag, marunong makisama, yung mga ganon. Kasi sometimes hindi naman kailangan ng raw brain power Correct. Pero ang problema, ma'am, pag nagtatabok ang vice-presidente, mahirap naman yung yung theoretically, pangalawang pinakamapangyarihan na tao sa Pilipinas, si Bobo. Kasi yung ninang ko, hindi naman siya nagmaasim na tumakbong VP. Diba? Ayon lang yung arte sa ganda. Ayon lang yung posisyon sa utak. Diba? Sabi ko, hala, si ate. Nangarap. Naalala ko tuloy yung pinag-uusapan niya yung EJK, sinahawi-hawi pa. Hinahawi-hawi pa yung And palit ulo. Parang parang nakangiti siya. Ma'am, parang umihitit lang sa Starbucks Parang siya nagbebentang come to Boracay, di ba? It's more fun. Carrot. EJKs. And palit ulo. Nakangiti. Nakaka-stress. Sabi ko, do we deserve? Parang sabi ko, on one hand, I'm really annoyed na ganun kabobo yung Vice President. Pero on the other hand, sabi ko, siguro pagkatapos ng lahat ng mga kasalanan ko sa buhay, ito na siguro yung bad karma ko kako. Lahat siguro ng mga ex-boyfriend ko na tinakbuhan ko ng utang siguro. Sabi ko, ayan, dahil ang dami-dami mong ex-boyfriend tinakbuhan ng utang, ito ang VP mo ngayon. Ganon. Sabi ko, hala, paano kaya pag naging presidente pa yan? Alam niyo mami, pagkatapos kasi na mag-speech, alam parang hirap kang huminga. Alam niyo anong feeling? Yung parang mapapakulot yung noo mo na, Stress talaga. Tapos, eto pa, nung bago pa lang yan nagsispeech, kasi hindi naman talaga ako familiar kay Lenny nung umpisa Dahil, totoo nga lang, ba't nanalo, wala naman may kilala dyan Pero sige. Sige. Parang, Chance. Ganun. Kasi parang pag vice presidente, at least may body ko man lang ng IQ na inaasahan ka. Yung survival IQ man lang, di ba? Yung parang yung mga tipong sisiguraduhin lang natin hindi siya mamamatay. Ganon ganun lang. Tipong pagsasabihin na, ayan, uulan na. Magbubukas ka man lang ng payong. Yan, yung mga ganyan. Survival IQ. So may certain minimum expectations. So when she delivers her speeches or when she conducts press conferences, tapos magkasalita siya ng ganon, tapos kulang sa laman, tapos sasabihin mo,
kulang ba talaga sa laman yung sinabi niya? Pero feeling ko, hindi vice presidente yan eh. May sense dapat yung sinabi niya. Baka hindi ko lang talaga na-gets. Merong presumption. Di ba gano'n? Di ba gano'n? May Baka hindi ko naman, baka naman sa akin, gano'n talaga ako kasi bago ako manisi ng iba, sinisisi ko muna sarili ko. Tapos only after mapatunayan ko sa sarili ko na hindi ko nga Ako nagkulang. din eh. Ako parating yung, wait, what? Am I missing something here? Replay. Pero sabi ko, ano ba to? Ako yata nabobobo na ba ako kako? Pati hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Sabi ko, may bagong dialect ba ng Tagalog na hindi pa ako aware of? Bagong levels. Tapos, after mga 2 or 3 speeches, sa isip ko, bobo lang pala siya. Parang, Correct. Siguro ubos ang segment natin. Pinag-usap lang gano'n kabobo si Lenny. Meron ano? Sorry, sabi ni Lenny. Sorry. Yun nga. Napapakilala nga daw. So parang nakakatuwa daw kasi sa kakabanggit daw ng presidente kahit paano napapakilala yung 8. Ay, ano ka pinagluloko niyo ako? Ganire. Diyos ko. Kahit paano gawin pakilala ng presidente dyan. Una kasi, there are 2 kinds of publicity, bad and good bad and publicity. good, Pag sa election, hindi pwede yung bad Hindi publicity. nag-work yung bad, Sa showbiz po pwede. Kasi pag sa showbiz, kahit bad publicity, you get talked about. Yes. Diba? Ang key sa isang showbiz personality is visibility. Diba? It doesn't matter kung bad ka or good. Imagine mo lang ilaban lang si Baron Geiser lang at saka si Kiko Matos. Yung nag-away silang dalawa. Diba? Ay, sobrang bad publicity for both of them yun. Pero naaliw tayo, kumita sila. At nabigyan ng project si Baron. Corrected by. Ngayon, etong 8 diretso pinaglalait ni Pangulo. Sa palagay mo, maboto ng tao yan dahil sa publicity na yon. Correct. Considering na mga more or less 9% lang ang disapprove sa administration. So when someone you approve of, lambasts someone else who's running, will you vote yung tumatakbo na yon pagkatapos ang barahin ng taong gusto mo? Di ba ko? Diba? But then, hindi, ganito ma'am. Counter, Kasi nakakonsensya naman ako, ma'am eh. Nakakonsensya ako eh. Talaga lang. Hindi, kasi po, ayoko na po mahingi ng mga unreasonable na demands. Okay. Kasi hinihingi ko kay Lenny common sense. Wala naman siya nun eh. Okay. Sabi ko, wala namang common sense. Sinisi mo pa na walang common sense. Ang sinisisi ko talaga dyan, si Papa God. Hindi niya binigyan ng common sense si Lenny. Sa Nakaka-stress. So, eto na. Yung 6 na 8 diretso, hindi naman mananalo yan eh. Kahit bigyan mo pa ng good publicity yan. Totoo yan. Si Freddy Aguilar nga, pinuri ni Pangulo. Tiyan mo, nasa si Freddy Aguilar number 20, Correct. 30, 25, parang ganon. Hindi na papahiram yung True. The only candidate sa 8 diretso na merong a shot at winning, Armar Rojas and Bam Aquino. Natatuto nga ako eh. Kasi kagabi nag-iisip ako, tapos nagkaroon ako ng brain fart. Okay. Tapos sabi ko, so, baka sa huling Pulse Asia survey, number, yata si Maris, 7 or 8, parang ganon. Yeah. Tapos, si Bam number 13. So sabi ko, sa totoo lang, makalimutan nyo yung 6 na 8 diretso, hindi naman nanalo yan eh. Pwede lang manalo dyan, si Bam at saka si Mar, huwag na tayo magplastikan dito. Tapos kako, ito, apparently, yung strategy ni Mar na nagpapaka-moderate, kunwari, di ba? Yung parang opposition ako, Feeling yan. pero hindi rabid. Alam mo yung opposition ako na tamang timpla lang, gano'n. Buong gumagana. Sabi ko, pero itong si Bam, parang halapat number 13. At hindi gumagana. Tapos incumbent yan partida. Hindi, actually hindi. Disability niya yung incumbent. Okay. Kasi attorney, if you want to look like a moderate opposition, kailangan mapaniwala may tao, right? Kaya lang, you've been so invisible for the past 3 years. How will you change public perception in the span of a few months? Correct. Diba? And you don't even have Mar's the kind of money Mar has. Yeah. Diba? At least si Mar, he can buy left and right na propaganda PR team. Kamukha nang binili daw niya, allegedly. Kamukha nang binili niya para siraan si Pinoy over the pampasapan ng incident. Hashtag nasaan ang Pangulo. Hashtag nasaan ang Pangulo. Actually, hindi allegedly. According po sa kanya mismong PR girl, natatanga-tanga kasi post ng mga public na stuff. Kaya nahuli siya. Okay, tuloy natin. So, ibig sabihin ko, a disability yung kanyang pagiging incumbent. Kasi si Mar, remember, simula nung natalo siya noong 2016, what has he been doing? Nagka-travel vlog.
Diba? Diba? Yung travel blog na wala namang nagbabasa. Oo. So basically, for the past 3 years, incognito ang bakla. Diba? Okay, hindi po bakla si Mar. It's an Expression lang po ng mga bakla yun. Na lahat po naging bakla. Opo. Kasi parang question and answer ako sa Singapore with my followers. Tapos yung ibang mga straight na guy, may hawak pang baby. Sabi ko, ma'am, tatawag ko, ma'am. Pero ate, nagaganon ko. Tapos sila, dead malang kasi gets naman nila. So, moving on. So, si Bam walang ganon. Tapos, number 2, yung ginagawa, yung pong nakuha ni Bam ngayon, kasi attorney, di ba, parang brackets yan. Yeah. Halimbawa, lumitaw daw si Amy, 9 to 14. Okay. Kaya po nagkakaroon ng mga brackets imbis po na yung order lang na plain rank dahil sa margin of error. 'Di ba? So halimbawa po, pag ang margin of error 2.5%. Okay. Now, tapos ang score mo kunwari ang percentage of voters who will vote for you is like 40%. Now, so ibig sabihin 40 plus minus 2.5. Yun yung actual na score mo. It lies somewhere there. Mag-drawing ka na lang ng bell curve. Yes. Diba? No? So, ang ibig sabihin po nun, yung actual na voting share mo with the 95% confidence level ay 37.5% to 42.5. Okay? Eh ngayon, kung 37.5 yung nakuha mo, tapos same yung margin of error na 2.5, that is 35% to 40%, di ba? Okay. So, ibig sabihin, kahit nominally, ang nakuha mo 40, tapos yung sumunod sa 37.5, dahil sa margin of error, nag-overlap kayo. Kaya, halimbawa, si Amy, 9 to 14. Okay. Okay. So, kung sino man yung comms ni Amy, galingan nyo. Kasi baka matalo kayo ni Mar, nakakainis yun. Alright, tuloy natin. So, ibig sabihin po, ma'am, yung nung pong si Bam, binigyan ng ranking, squarely, 13 plus. Layo. Talagang wala siya sa top 12. Nung Pulse ito? Ha? Pulse ba to? Pulse. Actually, mas para sa akin, mas kapani-paniwala yung pulse. Although medyo may mga matindi pa rin akong haka-haka. Kaya lang po bilang mathematician, bigyan niyo ako ng mas magandang dataset. Sige, baguhin natin yung discussion. Pero in the absence of a better dataset, we have nothing to base our decisions upon but this. At least our quantitative decisions, diba? So, ito, itinambling na ni Bam yung lahat. Ngunit kulang. Yes. Diba? So, here's the question. Ito ba ay question lang ng he needs more time para i-recalibrate yung image na so he better aligns with Mar Rojas? Or it's just not that appealing? Or he's an incumbent so it's harder to change public perception? Diba? Or, so basically, ang tanong doon, nasaturate na ba niya yung lahat na po pwede bumoto kay Bam doon sa population? Okay? Eh ngayon, ito interesting. Yung awareness rating. Kasi parang, for you to have an opinion of about someone, you have to know that he exists. Diba? Diba? Awareness, okay. Si Grace po, tsaka si Cynthia Villar, obviously, mataas ang awareness niyan. Si Grace po, 99. Si Cynthia Villar, 100 Si Bam, 95 lang. Okay. So, let's say, magtanggalin na natin yung error margin. Sabi natin 5% ng voting population ay hindi aware kay Bam. No, so approximately yun, kung 47.58 million ang boboto sa 2019, ang 5% nun, how many? More or less 2 or 2.3 million, ganon. About that much. So, ang tanong, will he be able to reach out to those people? Kasi kung ang kulang lang niya in the remaining time? Yung konting inut na lang di ba? Yung konting gapang na lang But then, may problema na naman si Bam. Kasi, ang iniisip ko, attorney, who is better equipped to reach out dun sa mga last mile voters? Hindi ba administrasyon? Kasi kung yung may makinarya, kakampi nyo theoretically yung local government. So, by the time, hindi kaya posible na by the time na he reaches out to those 5%, and they've already made up their minds. I mean, seriously, ma'am, pagka-Abril na, tapos mayroon nagpakilala sila, iboto mo ako.
Unless you have something really brilliant to say. Or you're super Or may memorable. nangyari, yung mga tipong you stop the bullet for the president. O mga tipong ganyan na. napigilan mo ang napigilan mo ang isang meteor strike sa Yan, Pilipinas, sa oo, mundo. yung ganyan Ganyan, yung na. napigilan mo ang extinction ng dinosaurs. Suddenly, yun, mawawawa ko. Pero pag Abril na, less than 1 month, tapos makikilala kita, boboto kita, kung lasing. Diba? Di pa tayo close. Kasi Mar is 8 to 12. 8 to 12. Pero siya yung tuktok, diba? Siya na yung pinaka Kumbaga kung siya yung labanan lang sa tuktok, bell curve, siya yung lamang sa bell curve. Although Tapos, statistically tied sila. sunod sa kanya si Bong Revilla. Ha? After him, Bong Revilla, 8 to 13. O sabi ni Hilaria Mary, tipi ikaw ang mag-survey para alam kung may gusto pa kay Bam at Mar. Kung meron pang may gusto kay Bam at Mar. Gastos mag-survey, kayo mag-survey. Di ba? Kasi attorney yung nakita ko yung presyo ng survey. Girl. Oo, mahal yan. Bakla, focus group discussions pa lang, hindi pa survey to ha. Oh my gosh. Mga presyo na to ng 4 cities to, mga 4 to 5 cities. Mga presyo na to ng 2.5 to 3.5 million pesos. Uy. Focus group pa lang to. Hindi pa natin pinag-uusapan dito yung may 2,000 respondents, tapos bawat region meron. Ay girl, iba pa yun. Hamak na, mas kung 10 million lang payat yan. Correct. Speaking of numbers, sa Ukraine nag-report ng 30,000 measles cases. Ha? 30,000 ang measles cases sa Ukraine. So, parang lang. Dingbaksa po yun. Dingbaksa scare yun, ma'am. Oo nga, kasalanan nga ni Digong. Tsaka kasalanan mo. Kasalanan po yan. Hindi, kasalanan po yan ni Persida Acosta. Yun. Kaya nagkakatigdas yung mga taga-Ukraine. So, same factors, mababa yung maraming anti-vaxxers, hindi umabot yung mga vaccines, almost similar situation. So, as a result then of yung maraming ganitong kwento na tumataas ang measles cases, nag-announce ang Facebook, they will shut down anti-vaxxers pages. They will shut down anti-vaxxers. How do they define anti-vaxxers? Ayun ang tanong. Pero they just, sa kanila na daw yung standards. Medyo, medyo controversial yan. Naintindihan ko na, di ba, kasi mataas din yung part of the reason Well, in fairness naman to Acosta, to Acosta and me, hindi naman kami anti-vaxxers. Oo. Anti-Dingvaxa kami. Dingvaxa is not, di ba? Pero sa akin naman, ang general stance ko dyan, while it is alarming na may mga anti-vaxxers, bakit mo isa-stifle yung kanilang freedom of speech? Ayan, diba? Diba? Pero ang sinasabi nila kasi is that vaccination is not a matter of belief. It's not a matter of religious belief. It is not a matter. It is science. Ito kasi ang problema eh. Well, so ang science po, it is not exact. Exactly. Diba? Science is logical induction. Yung parang you do it a certain number of times, it ends up with the same result. So most probably, if you do it another time, it will end up with a similar result. Yep. Diba ganun yun? However, ang isang scientific theory is as good as a better science is good only up until the point na mayroong better theory na dumating. So, what I'm saying here is why are we trying to stifle yung discussion over science, 'di ba? Correct. Kasi attorney, ang issue ko parang talagang gano'n ang talakayan sa pagpubliko, 'di ba? Na for the ideas that you don't agree with, cover din ang freedom talaga of may speech. mga suggestion na bobo. Talaga may suggestion na matalino, ganyan. Kaya lang yun yung purpose ng discussion eh. Tingin ko, kung i-allow mo yung anti-vaxxers page, dapat i-allow nyo rin yung speech that will nakukontra doon. Halimbawa, yung mga PI kayo, hindi yan scientific. I think that should also be acceptable speech, di ba? Natandaan ko tuloy yung yung rant ni Hidarian kanina. Nabasa mo na ba, girl? Yung Deracinated. Deracinated. Parang, sino audience mo? Alam mo yung parang Diyos ko si Kuya hanggang last minute. Yung makikipag-away na lang gusto pa ng validation. Pero pag-usapan po natin yan mamaya after the break. Lessons later. Magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 9:02 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa
Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola. Sa DWIC 882. Nagbabalik ang karambola kasama pa rin sa himpilan si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Wala po si Boss Conrad ngayon, may meeting, andito na po siya bukas. Ayun. Ay, ganun. So, may issue ngayon, di ba? Kaya makailan lang, nag-crash yung Ethiopian Airlines. Ang nag-crash po ay isang Boeing 737 MAX 8. 737 MAX 8 na aeroplano. Ang problema, 5 months prior, may bumagsak din na 737 MAX 8 na taga Lion Air naman, Indonesian carrier naman to, hindi naman African. Okay. Noong una kasi nag-crash yung MAX 8 ng Indonesia, yung 737 MAX 8 ng Indonesia, mainly pilot error ang sinasabi di ba? Ang angulo no? Ang problema, nung nag-crash yung sa Ethiopian, parang pareho yung flight path, pati yung elevation, chuchuchu. So parang masyadong similar. So given that, pwede ba parehong pilot error yon? Di ba parang gano'n? Tapos ngayon, dahil nakuha yung black box. Tapos na-discover po nila na may mali. Kasi ganito basics niya na attorney. Yung Boeing kasi, tsaka talaga magkalaban sa airline, ipagawa ng aircraft, Boeing at tsaka Airbus. Yung Airbus po, I think A320 ba yun? Basta may isang Airbus na model na talagang mas patok yun kaysa rin sa Boeing 737. Okay. Kasi mas mura mas maganda yung fuel economy. Mas matipid sa fuel. Ang single biggest po kasi na cost po ng pag-operate ng aeroplano fuel. Di ba? Ngayon, ang Boeing in response, ginawa yung 737 MAX 8. Ang sabi ng Boeing ganito, ilang percent, 13-14% more fuel efficient, parang ganon. Tapos, it seats more people. Kasi po kumpara sa Airbus, I think, it seats Airbus of the same range, same price range, same size. It seats like 18 more people, 18. Oh, okay. Marami yun, di ba? Lalo na pag medium range yung aircraft, malaking pera yun. Tapos pangalawa, di ba mas fuel efficient daw. Tapos pangatlo, hindi daw kailangan ng additional training. Kasi po isa pang cost ng pilot ay training. Kasi po halimbawa may mga instrumento sa Boeing na mga aeroplano na wala sa Airbus. Meron din Airbus na wala sa Boeing. So magkaiba talaga yung operation. So 737, hindi mo kailangan ng Airbus training. Yun ba yun sinasabi? Hindi, ang sinasabi, hindi kasi ganito training niya. Pag may 737 nila, 737 na legacy, tapos may bagong 737. Karaniwan doon, hindi naman karaniwan, may chances na kailangan ng retraining ng pilot. To get them acquainted with the new new controls or new software, ganyan. Pero ang sabi ng Boeing daw, hindi kailangan. Talagang pinabongga lang namin to. Zinuzush up lang namin yung Eto problema. Yung pong bagong 737 MAX 8, napanood ko to sa New York Times at saka sa BBC ba yun? Tinitignan ko. Ipinaliwanag nila na yun po kasing Boeing, yung pong engine ng Boeing 737 MAX 8, mas nakaungos, mas malapit sa ilong ng eroplano. Yung engine. Okay. So ibig sabihin, kasi karaniwan yung mga engine nakasabit dyan sa ilalim ng pakpak, di ba? Tapos yung uso ng engine, parang halos katapat lang ng pakpak, ng dulo ng pakpak. Pero ito talagang nakalabas na ganon. Okay. Dahil po mas malapit daw yung engine doon sa ilong ng eroplano, mas malakas yung chance niya na mag-stall. Kasi ang stall po mga friends sa aircraft parlance daw ay yun po yung masyadong mataas yung angle of attack. Okay. So ibig sabihin, attorney, parang 'di ba ang eroplano takbo ng pagano sa runway, tas titingala, 'di ba? Pero may maximum yan na pagtingala. Pag sinobra mo yung tingala, babagsak yung eroplano, di ba? So, ang problema po, dahil nga daw sobrang lapit nung
yung higop nung engine sa ilong nung aeroplano, May chance na. mas mataas yung chance niya na tumingala ng sobra, mag-stall. Okay. So ngayon, ang ginawa daw ng Boeing as a workaround, naglagay po sila ng software that automatically adjusts yung angle of attack kung sakaling tumingala yung aeroplano. Okay. Kasama na sa parang autopilot yun, parang ganon. Okay. Ito po problema, faulty daw yung software. Kasi po yung sa Ethiopian Airlines, alam niyo ginawa, kasi pag ganito yun, di ba? Tumitingala ng sobrang aeroplano. Ang gagawin ng software, up, tumitingala masyado, iyuko natin, Yan yung iyuko. anti-stall. Di ba? Iyuko. Ang problema, nag-overcompensate yung software. Okay. So parang hindi na siya nag-i-stall, niyuko pa rin niya. Ay. So yun nangyari daw sa Ethiopia, yumuko ng bongga. Yung parang kinokontrol na ng mga lola mo, yumuko, pak, bagsak, ganon. Daming patay. Eto na, normally po kasi, pag ganyan, hindi naman yan, tipong wala kang magawa kung piloto ko eh. Kaya lang, kailangan i-notify ka ng ganong risk. Para oras na pindot na in-operate ng aeroplano, you know what to expect if shit happens. Yeah. Paano, how would you know if shit happens if you never expected that kind of shit? You get what I mean, And it goes back into whether or not the pilots should have been retrained. Yun nga. Ang claim nga ng Boeing, hindi kailangan ng retraining eh. Any manual nga lang, wala sa manual eh. Diba? So, mataas kasi yung cost ng airlines eh. yun. Pagka ganun. Lalo na ngayon na-cutthroat dahil sa mga budget airlines na sobrang efficient nila. Kasi po mga friends, doon sa mga budget airlines, halimbawa yung Mas Ryanair. maganda yung yung compensation for their pilots. Apo, base sa akin, base po sa akin top-notch na PhD in piece of fare. Nakabantay ako dyan. Nakabili ako business class eh, no? Mura-mura, no? Okay, moving on. So, ang eksena, yung po mga airline, mga budget airlines, normally yan, isang lang yan eh, isang brand lang yung binibili nila. Kasi para magkakahawig yung controls. Minimal yung pilot retraining. So, halimbawa, for example, yung isang budget airline, lahat Boeing. Wala silang Airbus. Yung isa naman, lahat Airbus, walang Boeing. Okay. Ganon. Pero yung mga legacy kasi, may mix yung fleet, may Boeing, may Airbus, ganyan. So, it really, kaya marami po sa mga legacy airlines, mas mahal mag-price ng ticket. Yeah. Kasi mas madami yung pilot training na kailangan nila. Tapos hindi pa transferable yung skill. More or less, pag nawala mo yung piloto mo, sama na lahat ng training niya. Truly. So, ang eksena ng mga friends, etong Boeing, ang sabi nila, para partly to address that issue, ay, guys, hindi na natin kailangan i-retraining yung mga pilot nyo. Kung walang retraining, hindi nila alam yung risk nung sa MCAS. Alam mo, nakalimutan ko ibig sabihin ng MCAS eh. Yun yung software na automatic na nag-adjust yung nung... AS is the anti-stall. Anti-stall, parang ganon. So, yun na problema, no? May problema nga talaga yung software. Tapos, the fact nga na hindi naman natin training yung pilot, it means na may considerable na risk, significant na risk, na yung crash ng Lion Air at yung crash ng Ethiopian Airlines, maulit pa. Yep. Diba? Lalo pa po na yung mga African po na carriers at kahit yung ibang mga sa Indonesia, ang babata ng mga piloto at saka kulang sa experience. Tapos yung airline, yung infrastructure nila doon, hindi rin kagandahan. Kasi alam nyo ba sa Indonesia, meron daw silang ang captain daw, meron daw ibang aeroplano doon, ang captain 28 years old lang. Ang bata, diba? Tapos, eto pa, yung kanyang first officer daw, 100 hours lang daw ang flight time, parang ganon. Ay, 200 hours, parang 200 hours. Sabi nung isang seasoned na piloto, just to give you an idea kung gaano kakonti yung 200 hours, I can, semi-retired na ako and I can rake 200 hours in just 6 months. Diba? Kung magkaka-proby pa yung piloto first officer na. Alam nyo kung gaano katindi yung training concern dito? Kasi nga sinabi nila, hindi kailangan ng training, as in yung may simulator, tsaka actual flying hours on the new 737. They were made aware, or yung kanilang parang orientation on the 737 was a 1-hour iPad session. Wait, what? 1-hour iPad session to
orient the pilots on the 737. So, ganun ka-confident yung Boeing at 737. first. Na Yes, parang, girls, 1 hour iPad session lang, Carry Bells na to, ilipad nyo na yan, mate. Ganun. Concern namin ni Tipi to dahil sa anak ko. May dahil po sa aking... Okay. Naintindihan nyo na kung bakit. Okay, tuloy natin. Okay, continue. So, ang eksena mga friend, kasi sample lang attorney yung ano, I think ano to yung alam niyo yung, I think sila Comendador to sila Roy Comendador, yung sa Philippine Airlines halimbawa. Okay, remember Galing ito. Air Force yan. Okay, a trip down memory lane. Okay, 1994-ish. Ang Philippine Airlines, may sumakay doon na, ano to, from Ninoy Aquino, from Naiya to Narita. Tapos, yung isang may sumakay doon na isang terorista, merong bomba. Tapos, sumabog yung bomba, sumabog yung cockpit, tapos tumama yata sa yung fly-by-wire na steering. Okay. Diba? Yung, kasi po normally sa mga friends, kumbaga power steering ang aeroplano. Pag pinihit mo pa kanan yan, pa kaliwa, merong automatic na system na i-amplify yung movement mo para gumalaw yung aileron, yung pakpak ng eroplano, 'di ba? Yung parang aileron yung tawag aileron doon. yes. Yung parang gumagalaw-galaw sa likod ng pakpak. Ang problema nung sumabog ang lola mo, nasira. So, ang nangyari, ginawa nila Comendador, at saka, hindi siya, kasi Comendador first officer lang siya noon masyado pa siyang bata nung panahon na yun May isa pang guy yung captain, nakalimutan ko yung pangalan. Nag-ano siya, yung ina-adjust na yung power ng engine para kumaliwa, kumanan kaliwa. Kasi mano-mano ang ginawa ng lola mo. Di ba? So, ang point dito, wala sa libro, nasa libro, pero wala sa karaniwang libro yung ginawa niyang diskarte. So, doon pumapasok yung flight experience. Yung una, alam mo yung gagawin. At pangalawa, magagawa mo. Kasi it's one thing kasi na textbook na matalino ka Pero pag may sarili ka, pag may experience ka, yung parang... Flying hours talaga. Di ba, pag alam mo yung magugunaw na yung mundo, tapos darating na yung darating na yung mga aliens, ay, maililipad mo pa rin yan. Yung sa 737 MAX 8. Paano yun? Paano yun? So ito na nangyari. Lalo na with very young pilots. Correct. Diyos ko, Panginoong 28 years old. Yun yung 28 di ba? Grabe. Parang kasi hindi ako nagjojowa ng mababa sa 13 years old Dapat lang Hindi pa mature yun Isipin mo, ang aalagaan lang niya, ako lang. Diba? Yung 28 years old na first office, na captain, 300 souls yung hawak niya. Diba? Isipin mo na may mathematics nun, attorney. 4 times 40. Tapos, eto na. Ang naging reaction ng mga mga governments, mga jurisdictions is to ground yung mga 737 MAX 8. Nung binilang ko siya kahapon para mga 60 na mga either grounded yung mga Boeing or they are not allowed to enter or exit yung airspace or totally banned sa airspace. So for example, when President Trump daw announced na grounded ang mga Boeing 737 MAX 8 sa buong US, while he was saying that about 2 dozen 737 MAX 8s were flying all over the states while he was making the announcement so that yung pagka-announce niya yun, naglanding lahat, tapos lahat sila grounded kung saan sa airport sila naglanding. Ganong mga levels. So ang tanong, anong pakialam natin dito? Okay, anong pakialam? Una, good news. Dahil po medyo mabagal po mag-upgrade ang mga airline natin. Wala tayong 737. Wala silang 737 MAX 8. However, ang problema po dyan mga friends, yung ibang mga carrier. For example po, yung China Southern Airlines, yung pong Chinese carrier na ang hub sa Guangzhou. Kasi po, yun yung murang ticket na pa states nakakabili ka round trip 35,000 lang, minsan 30,000 lang round trip na sa states yun. So yun pong typical na flight nila from Manila to Guangzhou. Kasi mag-ano yan una Manila to Guangzhou. Tapos 4 hours ka doon, tapos Guangzhou to say New York, JFK or San Francisco. Yun pong from yung short nila, yung feeder flight nila, yung Manila to Guangzhou, 737 MAX 8 yun. Okay? So, may problema na. However, ang good news naman, di ba ginround nag-ban na rin ng China, di ba? So, hindi na pwede lumipad ang MAX 8 doon. Ang nililipad nila ngayon, I think 737-800 is an older aircraft. Mabuti na yan, at least hindi magka-crash. Correct. Pero ang magiging problema doon, 2 things.
Number one, sapat ba yung kanilang legacy fleet? Yung kanilang older aircraft Kasi mas maliit yun. para punan. Para punan yung kakulangan ng aircraft. Kasi, attorney, yung mga aircraft doon, mabilis ang ano yan, easy in, easy out yan di ba? Kumbaga yung sapat lang sa pangangailangan nila lagi yung kinukuha nilang mga aeroplano. Parating puno ang route na yun, Manila-Guangzhou. O, di ba? Ay, Guangzhou ba? Yun yung problema. So, given that, I predict na medyo magmamahal yung ticket. Oh, no. Kasi fewer people fly di ba? Fewer people fly on the same aircraft. O di mas konti yung maghahati sa pie, sa cost pie. O di mas mamahal yung tickets. So, good luck. Oo nga eh. Ang punto dito mga friends, I just find it really ironic na meron tayong prejudice sa mga ginagawa ng China. Pag made in China, low quality. Ito, made in the States tong Boeing. O ano nangyari? Diba? So, medyo ilagay natin sa tama yung xenophobia natin. Diba? Sinophobia. Ating xenophobia, more specifically, xenophobia. At saka ang tagal na, ever since na yung xenophobia na yan, namana sa mga Kastila. Dahil dun sa mga pirata nila. Anyway, the MCAS is Maneuvering Characteristics Augmentation System. May nag-comment attorney, TP, ang statement ng CAAP, Civil Aviation whatever of the Philippines, hindi nila pagbabawalan ng 737 MAX na lumipad sa Pilipinas unless i-require ng ICAO. Yun yung global na organization. Dapat baguhin nila position nila. Well, okay, fine. Ganito. Kuwari hindi ban sa Pilipinas yung MAX 8. Ban naman. Ito problema, ban naman sa China. So, paano iikot lang siya sa Pilipinas? International flight ka? Hindi pa tayo affected. Pretty much entire Southeast Asia, pretty much entire Middle East, Europe at States, bawal lumipad ron. Correct. Aanin mo yun. Di ba? Mag-propeller ka na lang, Pilipinas lang eh. Di ba? Ang isang hindi nababanggit na side issue, dito sa issue na yan, yung ang bilis-bilis nilang mag-declare ng pilot error. Syempre ganun yun. It mas matipid. Because Boeing is, pagka ganyan, ginaground ninyo, parang ang laki ng mauubo sa Boeing. Diba? Tapos, mapapass on ng airline, hindi na yung airline ang magpo-provide ng compensation to the victims, it becomes the manufacturer of the airplane. Whereas if it's the pilot, it's the airline. So talagang naglalabas yung mga airplane manufacturers ng pagka kasama sila sa mga ganyan crash investigations. And almost always, they will say pilot error. Para sa akin, it's too easy. It's too easy. Parang din back siya. Kasalanan ng bata yun, hindi ng Sanofi. Oo. Diba? 2 million naman kasi. Di ba, nakita may parallel? Kasi basically mga friends, magkaiba ang bakuna sa aeroplano. Pero pareho silang product liability lawsuit. Di ba? Pareho strict sila. liability tort pa kasi transportation. Ganun ba? Pagka lahat ng carriers, Pati carriers. hindi ba pag medicine, strict liability dahil medicine? Vaccination. Crucial yun di ba? Kung halimbawa lang, pinag-uusapan lang natin halimbawa, shake weight. Ganun. Basta, strict liability strict liability tort, the presumption is always against the manufacturer. So, ayun. Ito yung parallel. Sa 737 MAX 8, they introduce a new aircraft without fully informing yung kanilang customers kung ano yung mga risks, di ba? Na medyo nakaungos pa harap yung engine, so may risk na mag-stall, na may baka kailangan na extra na training, ganyan. Sa US, ang investigation is also focused dun sa FAA. Sa Federal Aviation. Ito na, nagbalita yung nagbalita yung isang news agency sa States. Nakalimutan ko yung pangalan ng news agency eh. Pero yung palang, meron pala silang sistema doon, para meron silang 4chan. Yung mga pilots. Hindi naman po kasi bakya ng 4chan, pero hindi naman po kasi bakya ng Pinoy Exchange. Pero meron silang sistema doon for anonymous reporting. Tapos ngayon, yung mga journalists, somehow nakakuha sila na access. I guess they contacted one of the other one seasoned pilot. Tapos, for the longest time pala, matagal nang inirereklamo ng mga US pilots yung ganong issue sa 737 MAX 8. And it appears that US FAA has been ignoring it. Yun na nga eh. Now, tinitingnan nila if the FAA certified criminal negligence. Kasi ginamit nila same standards as the earlier 737s.
Yun. I'm not saying na solely FAA ng US ang negligent. I think most jurisdictions. Pero you have to remember, mga friends, ang Boeing, isa sila sa mga biggest lobbyists sa US Congress. Exactly. Ang lakas nila. Kaya nga, di ba? Standard, pilot air. Di ba, ang Boeing, paano nag-umpisa yan? Di ba, nung tinayo ni Boeing yung pangalan ng may-ari Si David Boeing yata. Hindi, joke lang. May eyeshadow. Hindi. Boeing yung apelido nung gumawa. Okay. Ang una niyang kliyente, US government. Taga-provide sila ng mga fighters. Okay. Tapos nung nagkaroon pa ng airmail sa US, sila din ang nag-provide ng mga aeroplano. So basically, ang nagbigay ng more or less seed money, parang ganon, not in the strictest sense of the word, US government. Yeah. So may kultura sila na kailangan, they should make government policy na favorable to them. Ito kasi ang US-based The other airline manufacturers are European and Well, actually, there's only one other major airline manufacturer, and that's Airbus. Now, it's harder for Airbus to do the same thing Boeing does, yung lobbying. Why? Kasi Airbus initially started in the 1960s, di ba? Napaka-kuyakin ko today, di ba? Certified kasi yung anak ko sa Airbus I know, syempre naman. Kailangan naman pag-usapan kami, di ba? Diba? Yan inaral mo na. Para i-offer ko naman quality companionship. At least conversation. I know, right? Meron ako anatomically deficient. Charot lang. However, yung compensation. Okay, tuloy natin. Okay. So, yung Airbus, hindi ko kinaya yan. Gwapo kasi ng anak mo, bawal dapat sa Pilipinas yan. Okay, tuloy natin. Noong 1960s, yung United Kingdom, France, at saka Germany, nag-bolt in. Hindi parang gumawa ng kumpanya na panlaban sa Boeing. Tapos, ibig sabihin mga friends, yung fact lang, na 3 bansa yun, ibig sabihin 3 lobby yung gagawin mo. Mahirap yan. Diba? Mahirap. So, alam mo mag-end up na winner dito? Airbus. Sana. Kasi matindi ang ang blow nito sa Boeing. Paano pag naglabas sila ng bagong 737? Ang kaba ko dito. Grabe na yung magiging certification procedures nila. Correct. Baka iretiro nga nila yung number Baka. Diba, no? Kasi mga friends, ang Boeing, ganito yan. Ang style nila, 7X7. Yung X, pinapalitan lang nila ng number. Correct. So, halimbawa, pag 777, ay, ano ba yung pinakamalaki lang? 747 yung malaki yan, no? Pero mas madalas gamitin yung 777. Kaya pina-certify si Rafi doon Hi, Rafi. Nasaan ka man? Tuloy natin. In the world. Okay. Sa 777, binabago lang nila yung suffix. Minsan nalagyan nila ng 300, 400, 500, ER, NG, MAX, ganyan. Pero yung core na number, kasi gusto nilang i-evoke yung legacy nung yung tradition, yung kumbaga classic tayo. Yung 747 talaga yung may name recall. Ganan. Okay, ngayon, anong name recall ang makukuha ng 737 after this? Diba? Kasi mapasin mo, wala ng Boeing 707. Wala na. Yung parang, Hindi siya nagtagal. Ang theory ko, kaya ni-retire yung 707, parang, may kultura yung 707, may tradition, pero it's too outdated. Ayaw nila ganong image. Yung 747 was the first na more than 100 na passengers Ganun. So, yun talaga yung naging mass transport for a while. Yun yung kumbaga naging jeepney of the skies. Yes. Ganon. Eto na. Paano ito 737? Wala. I-retire nila yung bago pa magkaroon ng additional na bahid. In fairness naman though, kahit na nilait ko kanina yung mga local carriers, yung Cebu Pacific, Air Asia, fair lang naman ako. In fairness, they got us from point A to point B. Oo naman. At saka ang na-appreciate ko sa mga Pilipinong piloto, they may not have the best compensation, maybe not the best training. Kasi syempre mas maraming pera yung mga halimbawa taga Singapore Air, 'di ba? Pero may diskarte sila may common sense, yung mga ganon. Si Komendador, isa lang ang nakatalo kay Komendador, kay doon sa Komendador tandem, si Sally lang.
Si Sally. Mas mahirap yung ginawa ni Sally eh. Sa commercial ha, I will emphasize. Commercial. Iba yung ano. Kasi pero those are Air Force names eh. Comendador is an Air Force name. Ng father ko, when he got yung... Air Force nga pala yung tatay ni Trixie. Yung Distinguished Flying Cross niya, 3 out of 4 engines ang nawala. Nag-conk out in mid-air. Na-landing niya yon. Kaya meron siyang Distinguished Flying Cross. Saan ba binila yung sa Raon? Ewan ko, but it was an Air Force plane. At yung sakay niya, later on became President of the Philippines, si Ramos. Who was then head of the PC. Ang taray. So, yun yung may sakay siya na, nagkataon, may sakay siyang 4 na general. Out of 4 engines, 3 nag-conk out. In mid-air, na landing pa niya sa Villamor. Walang nabasag, walang na ano. Ang hirap nun ha, kasi lalaki, ang dala niya carrier eh. It's one of the C's, I don't know which one. So nandun yun sa service record ng yun yung point. Parang even if we're given the shittiest equipment, that's where experience comes in. just like BDO, we find ways. O di ba may product placement na naman pa eh. Okay, tuloy na. So, eto na. So, yung hindi man komportable ng todo-todo yung mga local carriers. PAL, Cebu Pacific, AirAsia. Short haul naman hindi naman long haul eh. Yun na nga Pagka mga girls, pagka isang oras lang naman yung flight, mo ba naman yung 180-degree recline ng seat? Hindi mo makailangan yun. Di ba? Di pa ka umiinit yung upuan mo, bababa ka na. Di ba? So, nagpunta nga ako sa Lawag dati. Pagpanik mo ng 30,000 feet, bababa ka na agad. Ano lang siya? Para siyang attorney, parang cannonball lang yung lipad ng aeroplano. Pagkataas mo, bababa ka na. Pag tumagal ka masyado sa cruising altitude. Parabolic ka na. True. Pag tumagal ka masyado sa cruising altitude, pag bumaba ka, Taiwan na. Lalagpas ka sa Ilocos, Slovakia. Break po muna. Magbabalik ang karambola. Oras natin 9:35 ng umaga. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Babalik ang karambola kasama pa rin si Impilan, si RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Boss Winner, may nakita ka bang dumarating dyan sa paligid ng mga Amerikano? Wala naman. Wala. Wala pa. Nakabahan ako, mami. Bakit? Kasi sobrang oily ko ngayon. Baka isakupin nila ako eh. Oo nga, isipin nila na. Masasolve yung oil crisis niyan eh. Ano lang, ma'am, kukutsarahin ko lang yung nasa noo ko, gano'n. Pero po kayo mag-alala. Dapat localized industry yan, ha? Kung may nakikinig po ngayon na taga State Department at gusto nyo po manlusob ng lugar na madaming oil, doon na lang po kayo kay Jover. Mas marami yun. Hindi lang po oil, pati po lard. Meron pa. May pang gasolina ka na, may pang prito ka pa. May libre pang pampaputi. Nakakaloka, basa tayong comment. Oo. Ito pala. Ako anti-dengue vaccine pero hindi ako anti-vaccine. Oo, no. Kaya kayo lahat magpabakuna kayo, mga walang hiya kayo, mga yung measles, yung DPT, mga ganon. Hepa B. Proven na yung mga vaccine na yan. For the longest time, Caribels naman siya. Hindi totoo yung link sa autism. May kumakalat. May nagpipilit pa rin. Girls, hindi ganun gumana ang science. Disproven na Hindi po totoo yun. Oo, disproven. So, yung dengue siya, wag muna. Pero yung iba, game lang. Okay, at nang mapasaya yung si Duque. Kinakabahan ng gagawin. Pati yung sa ano ba yun? Meningitis? Yung meningitis, Japanese yung kahit flu shot, diba? Ay, ang laking laking girl, ang laking bagay uy. nun. Pag kayo nagkatrangkaso, mga 1 to 2 weeks kayo tutumba. Oo. 1 to 2 weeks yun, isang quincenas yun. And hopefully it doesn't become pneumonia, ha? May tawid yan. Kaya, if you can get a flu shot, get your flu shots. O yan, narinig nyo na yun. Makinig kayo sa biyanan ko. Diba? Kaya ko magpalaki ng piloto. Ha? Kaya ko magpalaki ng piloto. Kaya mo rin magpamigay ng piloto.
Tuloy natin. Ready na kaya? Sabi mo, bumili na siya ng bahay. Sino? Yung anak ko. Hindi kasi sinabi ko sa kanya, hindi pa ako ready. Kailangan maghanda. Ako lang po hinihintay nun, ma'am. Okay. Mga friends, pag nakita niyo yung anak ni Attorney Trixie, sasabihin niyo El Nino na. Yan, magaling. Mauuhaw po kayo. Magaling yung jeans. Okay. Oo, sabi ko. Ito. TP, oiliness is next to poverty. Che? Saan nyo lang natutunan yan eh. Well, how do you pronounce xenophobia? Xenophobia, X-E-N-O. Xenophobia. Xenophobia with a Z. Hindi kasi nalito siguro sila kanina. Dahil sabi mo, xenophobia. May iba pa yun. Magkaibang word po yun. Xenophobia is S-I-N-O. Oo. Sino being the prefix for Chinese. Ayun. Ang Xeno po ay With something X-E-N, alien, something outside, something foreign. Fear of aliens. Fear of the strange or foreigners. So, ang takot po tayo kay Pilipinas, Maria Ressa, ganon. Exactly. Ay, hindi, medyo po, ma'am. Actually, Alien, understatement yung alien, medyo dapat fear of the extraterrestrials. Ayun, better. Mas precise yung word na yun. At least in her case. Kasi yung tatanda ko talaga, pag nakikita ko si Maria Ressa, napapasigaw ka ng, I am Groot. Asan ba? Ay, grabe. Ay, pero malaki yung tanulog ko kay Maria Ressa. Because? Ay, ma'am, kung wala si Maria Ressa, kung walang palakol si Thor. Oh, di ba? Manood kayo, ha? Nandahil sa kanya, nagkatangka yung palakol ni Thor. Para alamin ninyo yung mythology na yan. Kung saan pinanggalingan. Nakaka-stress. Ay, yung Hidarian daw. Kumusta naman? Diyos ko, hindi naman ganun kasikat sa Hidarian, pero sige na. Bakit natin pag-uusap? Hindi, lang, for chismis sake, 15 minutes na lang eh. Hindi na tayo pwedeng magmahaba na topic kasi number one, wala na akong energy, magwe-wear off na po yung energy drink. Nakikita niyo po, pag gitna ng show, bigla ako nag-hyper. Nakikikin po doon yung energy drink. Yung po yung, ang nagsasalita po nun, hindi si TP. Nagsasalita po ng Taurin. Okay, tuloy natin. Inuubos pa. Meron pa. O, daga na rin. South China Sea policy, yung foreign policy natin sa South China Sea, basta international relations. Nagkaya si Hidarian Diner si Sastro Gando Saso at ang aking friendship na teacher po sa, well, sabi ko na rin to a certain extent, associate professor yung level eh. Associate professor sa University of Maastricht. Ganon. Maastricht. Sa Netherlands. Graduate siya ng Leiden. Anyhow, yun ni Hidarian. Nag-graduate po sa Lasal sa TAP. Okay, tapos po, bakit totoo naman? Wala naman ako sinabi. Ikaw masyado kang totoo lang naman. Namamaliit na naman ako. Opo. Kaya nahuling siya busa de la Sala. Hindi, feeling ko naman, kaya siya si Hidarian, kaya naging resident analyst ng GMA. Talagang Philippine resident kasi. Okay, tuloy natin. So, nagdrama si Hidarian, inaya na si Sas. Tapos Sas, sige, game. Alam mo naman si Sas, isang pataulat kalahati yung lintik na yun, ano? Totoo. Dala, pinatulan niya. Naku, mga ate, pag may sinabi nga yung, yung magbabalot sa kanto, irerebat pa ni Sas yun. Tapos, with footnotes. Bro, tapos tinanong, saan daw yung venue? Ang sabi ni Sas, tara, sa Davao na lang. Kasi familiar si Sas sa Davao dahil nag-talk na siya dun eh. Diba? Tapos, nung magdadulo-dulo na, ang daming bullshit ni Hidari na parang, hindi pala, kailangan iset natin ito ng Keme kasi I'm setting a meeting with Mahathir. May mga ganun-ganun levels, Mahathir Mohamad. Tapos ako naman parang, kahit naman i-meet niya si Thanos, wala akong pakialam, 'di ba? 'Di ba? Kahit at least malapit-lapit. Kahit gawin naman siya abo ni Thanos, dead man lang, 'di ba? Tapos eto na. Nag-reach out, nag-heart to heart talk yung dalawang bakla. Si Sasa at si Richard. Sabi ba naman, they connected on a deeper level. May gano'n nga bullshit. Sige, parang ko fine. Sige, magdramahan kayo dyan. Kasi si Richard, familiar ako dyan. Kasi college pa lang, magkaka-teammate na kami sa debate society ng UP Diliman. Kakasama kami niyan eh. Kamukha pa niya si Ralph Macchio nun eh. Yes. Gwapo siya nun. Madami pang buhok. Actually, pareho kayo marami pang buhok nun. Okay, sige. Pareho po kami ng sakit. Debsok kayo, di ba? No, Debsok. Ito na.
O then nag-heart to heart. Tapos na-realize doon nila na parang, alam mo, sobrang na itong away-away na to ng mga DDS at Dilao. Parang we need to talk on a deeper level. Ganun level. Sana. Tapos ako sabi ko, kung yan ang drama nyo, di bahala ka sa buhay nyo. Sige, walang basagan ng trip. Kasi akin naman, problema na lang dalawa yun. Yes. Kaya ito na. May joint statement na sa Manila Times. Uy. Ganun. Tapos nalatawa ako bakit si Richard hindi makapag-publish ng joint statement niya sa GMA? President analyst ka ba doon o saling pusa lang na analyst? Pero katuloy natin. However. So, ganun so, nag-publish. Then, in short, si Richard, whether I want to admit it or not, he showed some level of kindness / understanding sa DDS. Ito na nangyari. Inatake siya ng mga dilaw. Pinaglalait siya. All two of them? Ay, hindi. Okay, continue. Pinaglalait siya. Tapos, ngayon, hindi niya matake. Siguro fragile ang ego, which is kind of expected. Pero, sa akin kasi 3 taon na saan ginagawa yan. Kaya ako, binabara ko na lang din yan Dead man na yan Pero ang point, he got a taste of yung pinagdudusahan na natin. Sabi ko sa sarili ko lang, lintik ka Oo nga, 4 na taon ko nang tinitiis yan. Ikaw, 1 week. Digital karma. Nag-ano ka na? Mukhang nag-ano ka na? Nagme-meltdown ka na dyan? Diba? Tapos, pinagtatakahan mo kami kung ba't galit si Mocha? Kung ba't galit ako? 3 taon ko ba naman gawin sa'yo yan? Diba? Correct. Okay, ngayon, sabi ko, magdusa ka dyan, kakain ako ng popcorn. Kasama talaga, it comes with the territory. Yeah. Pero ang point dito, mga friends, bawal snowflakes. while I am a critic of the Liberal Party, si Hidara, critic of the administration, we should not let our hate blind us. It shouldn't be hate. It shouldn't be. Kasi ako, halimbawa, naiirita ako kay Mar. Ako, more like irritation kay Mar at saka kay Bam. Correct. Pero yung irritation, it does not come to a point na yung the mere mention of their name, tataas na yung blood pressure ko. Hindi ganun ka-OA. Correct. Kasi mga friends, at the end of the day, kailangan gumawa ka pa rin ng mga rational na decisions. So for example, when I said na of the 8 derechos, only Mar and Bam have chance of winning. Tapos sinabi niya ba, ba't pinapromote si Mar at si Bam? Sabi ko, tanga, para ma-address mo yung problem, kailangan you have to know what it is. Diba? True. So, would you rather have me pretend na Mar and Bam have 0 chance of winning, even if they actually do? Hindi ganito yun. Diba? We need to also be, for you to retain some measure of credibility, dapat naman may objectivity. So, we talk about issues. Nagkakataon lang, na on the wrong end of those issues, marami dun sa kabilang parlor. Tinanong ako ni Ma'am Aquino noong October 2017, fake news Senate hearing. Kasi sinabi niya, have you ever written against the administration? Sabi ko, yeah, I mean, seriously, I've written lengthy articles about 2 people here. PCOO Assistant Secretary Ana Maribanaag when she failed to cite a specific provision in the revised penal code or something ganon. And Joel Egco for usurping authority. Parang ganon. Tapos sabi ni Bam, how many articles have you written since you started thinking Pinoy? Sabi ko about 200 at that time. Siguro nga mga 300 na yun. About 200. Sabi niya, sige, among those 200, how many are against the administration and how many are against the political opposition? Tapos I bet, sabi pa niya, hindi pa ako pagsigot I bet most of them are against the political opposition, right? Sabi ko, of course. Because there's more things wrong with you. Correct. Diba? And that's how it Tama works. ka naman dun. Kasi, attorney, kung tabla lang yung yung napupuna kong mali, kung tabla lang yung dami yung administrasyon sa oposisyon, hindi ako magdo-Duterte. Correct. Diba? What Kaya nga would ako be Duterte kasi mas konti yung mali na nakikita ko Diba? He's on the right track. Yan. At saka tingnan nyo, kahit pag tinitirada namin si Latoya, nakabalansa na naman ng picture sa PNA, completely unrelated. Ito yung nag-e-explain ng AFP na hindi nga nag-junket yung pagpunta dun sa yung sa pag-explain nila sa Europe. At saka yung pagpuntirya nila na wag nang pondohan ng mga ang mga communist fronts. Picture nila Toya ang nandun, ni Undersecretary Badoy ang nandun. That is the question, di ba? Why?
Why? I really don't get it. Hello, Hoy, PNA, kamusta? panawagan lang po kay Undersecretary Lorraine Badoy. Ano lang po, medyo dalang-dalangan nyo na nga yung pagpo-post ng picture ninyo. Dahil po habang lalo ako nakakita ng picture ninyo, lalo po ako nagdududa kung dermatologist kayo o hindi. Ito pa, much more difficult question. Bakit tinanggal si Pia Morato sa PNA? Tinanggal siya? Tinanggal siya. And according to the scuttlebutt inside, it was because she was the one who complained about yung ginagawa ni Undersecretary Badoy ang PNA like her personal blog. Nagpo-post ng kanyang mga musings dun sa PNA that pass off as straight news articles. Ngayon, tanong, can anybody at PNA confirm this? Because certainly Pia will not talk against her own agency. PNA pa ba siya? Hindi na, PCOO na. So inilipat. So siya. basically nilagay sa isang Hindi kay Pia nang galing tong information na ito ha, wag niyo siyang pag-initan. Oh, so Nadadaldal lang mga tao sa loob ng PCOO, I swear. Ay, true. Tagay, trabaho niyo naman yun. True, trabaho naman dumaldal. Kaya lang ang problema, mali yung venue. Venue. Pero sige na, sabi ko, know thy enemy. Di ba? Halimbawa, ang enemy ko, pagkakalbo, dahil tumataba na rin ako, di ba? Umiedad na rin ako, di ba? Kumbaga, alam ko yung mga flaw ko. So, at least, I know how to deal with them. Hindi ko naman sinabi na alam ko paano dumami yung buhok. Pero pag binanatan ako na luminipis yung buhok ko, hindi ako affected. Correct. Halimbawa, pag mapapagupit ako, sinabi ko, boss, nipisan mo nga yung gilid. Ito naman lang biro. Boss, nipisan mo nga yung gilid. Sabi niya, tapos sabi ko yung parang army cat, parang gano'n. Sabi niya, bakit? Kasi po napapanot na ako dito para hindi halata na manipis na yung buhok ko dyan. So medyo magicin yun na lang. So gano'n yung sabi ko talaga. As in, I say that matter of factly doon sa mga barbero. And sometimes, impressed sila. You know why? Kasi mga tao, in denial lagi yan na nakakalbo sila. Really? In denial yan. Yung parang, alam mo nakakalbo ka pero ayaw mong i-mention. Yung gano'n. Sabagay. Yung parang, alam mo yan. So, wala akong, so sabihin akong bakla, kalbo, bansot, tumatanda, ganyan. Dead ma. Yeah. Kasi walang delusyon. So, when going back, no sa Mar and Bam, when I say that they have a chance, I'm not saying they're winning. Statement of fact. I'm not saying that you should even vote for them. No. I don't want you to vote for them. Pero when I say they have a chance of winning, it's a statement of fact. Your parang alam mo, your feelings, your personal beliefs, do na reality is under no obligation to conform with your personal beliefs. Yan. Kaya ako, when I say na hindi dapat itayo yung Kaliwa Dam, it isn't, I'm not saying it to upset those of you who don't have water. Lahat tayo walang tubig, pero that doesn't mean that we're going to get other people's homes and use it for our water. Okay, sabi po ma'am ni Hirashita Dolores, TP magpa-sexy ka na uli. Well, maganda pong suggestion yan, pero po kailangan ko po munang i-consult po yung board of directors. I beg Dahil to differ. Ha? I beg to differ. Sexy isn't about waistline. Continue. I think TP's brain is sexy. Hindi, I know my enemy. Okay, tuloy natin. Okay, so, kinakabahan po ako kasi ma'am, alam niyo naman na kahit na maka-Duterte ako, marami pa rin akong isang tambak pa din ng criticism ko sa gobyerno. Pagka nagpa-sexy po ako, baka po bigla mag-boost yun ng tourism. Oo nga naman. Diba? Hindi kakayanin ni Berna yan, ha? Hindi kakayanin ni Berna at mas kabado po ako na, dahil po baka po masyado makongest yung naiya, maraming maperwisyo. Isa lang ang runway Pag natayo po yung Bulacan Airport, pag hindi na po takot si Secretary Sani Dominguez na bumaba ang real estate value ng Clark, pwede. Sige po, magpapasexy na po ako. Pero for now, na medyo congested po yung naiya. Hirap pa tayo. Para po sa ikabubuti ng ating sambayanan, at nakararami. mananatili po muna akong botsyog. Okay. For now. Pero sexy pa rin. Ha? Pero sexy pa rin. Hindi na confirm nor deny. Chisera ka attorney. Hindi kita ililibreng lunch. Ganon! Hindi kita ililibreng lunch. Naghahanap pa naman ako ng manlilibre ng lunch. Sabi ni JV Kochinko, di ba, may ganda, meron ng online doctor. Check your health. Alarming yung conflection mo.
Alam mo, niniwala sana ako sa'yo, complexion yun. Correct. C-O-M-P-L-E-X-I-O-N. Ang conflexion niya, C-O-N-F-L-E-C-T-I-O-N. At siguraduhin niyo po na Parang hindi hindi. alarming kasi yung ilaw namin dito sa Iayos studio. niyo. Ayusin ko pa. Huwag kayong At saka po, kayong ganito po nagsasira. talaga itsura ko. Yung medyo mukhang hamonado. Sa Actually, healthy glow yan. Mali lang yung ilaw namin. Ganyan po. Hindi kasi kayo sanay na nakakita ng kutis ng alta sociedad. Okay. Ulitin natin, alta sociedad. Ganyan yan. Mga Fine. dugong bugaw yan. Akala ko ang probinsyano. Ha? Akala ko ang probinsyano yan. Dugong immortal yun. Hindi namamatay yun. Dugong bugaw lang ako. Sociedad naman siya. Alta sociedad. Sociedad. Parang sa Dubai, nasakay ako ng Dubai Abra. Yun yung river, may tumatawid na ferry, tawag na Dubai Abra. Tapos may nauna sa akin Spanish tourists. Galing Peninsular Spain. Yung sabi, binibilang niya yung mga di ba may group yun eh. Binibilang niya yung mga kasama niya. 1, 2, 3, 4, 5. Kung gano'n, alam mo ako na parang sabi ko. Okay. Sabi ko, Diyos ko kako. Kung kaya lumipat na lang doon si Coco Martin, di siya malalait doon. Diba? Correct. Pakita natin. Sorry po, nagdadigress na po kami. Gusto ko po palang batiin si Boss Conrad. Sana po magbalik na kayo. Dahil po feeling ko pag tinuloy pa namin na dalawa lang kaming host dito, mawawalan po ako ng boses na naman. Hindi kasi, di ba dati, nawalan ako ng boses for like 2 months? Ay, oo nga. Tapos yung Bongga yun. pa, nung bumalik ka pause pa rin. True. Pero ngayon medyo bumalik na So fair na. TP, extend ka please sa TMD. Wala nga ako sa TMD mamaya. Sino ba sa TMD mamaya? Si Nick Attorney Nick Nangit mamaya. Okay. Lakas daw makamacho ng suot ko, actually. Yeah, in fair. Ay! Oo. Ang galing ko. Lalaki ang dating mo. Nagpunta ako sa sa Ngian City. Yung sa Singapore na shopping mall. Parang SM nila. Isasama mo ako dyan next time. Tara, punta tayo. Okay, tuloy natin. Ganito. Tapos, bumili ako ng Lacoste. Medyo mahal eh. Pero meron parang 20% off doon. Nung nagka 20% off, medyo mahal pa din. Tapos, chika-chika ko lang yung sales lady. Sinabi ko, wala ba dyang I sympathize with the fat guy discount. Diba gano'n? Dirigdigan pa ako ng 10%. Very good. So proud of you. Promise mo talaga, ang sense of humor, it goes a long way. Totoo yan. Pa-time out na. Maraming salamat uli sa pagsubaybay ninyo sa Karambola. Babalik kami bukas, 8 to 10 ng umaga. On behalf of Jojo Robles, on leave Congressman Jonathan De La Cruz, Conrad Banal, who will be back tomorrow. RJ Nieto, also known as Thinking Pinoy, ako po si Trixie Cruz Angeles, nagsasabing have a good day. At tabayan ang susunod na programa, Yes Yo Topacio with Attorney Ferdy Topacio. Karambola. Sumayin niyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue. Dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.